Good morning guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome to our Vlogmas Day 13, Lucky 13. For today's video, we are going to move to another hotel, and syempre, under Accor Hotels again. And this time, since nag-stay tayo dito sa Ibis Chiang Mai Niman Journey Hub, we are going to move to Ibis Styles Chiang Mai. And then, syempre, we're gonna have a hotel tour, room tour, and breakfast buffet experience para naman mas marami kayong options kapag pumunta kayo dito sa Chiang Mai at hindi nyo alam kung saan kayo mag-stay. So, naghihintay lang tayo ng Grab, nakapag-checkout na tayo, and then we'll see you guys on our new hotel in 3, 2, 1. So 613 and that's building 2. Okay. You can call the Spain internet. So guys, we are now here sa Ibis Styles Chiang Mai, and mamaya marami akong ikukwento. So let's look for our room first. 2613. Oh, this one. It's all good. Let's check. So guys, mamaya na tayo mag-room tour. Kailangan ko lang i-check yung upload speed dito sa hotel kasi meron ako inahabol na kailangan i-upload. Char. So, magta-12 PM pa lang, and good thing guys na kapag early check-in tayo as early as 12 PM. Actually, wala pang 12 PM. Wait, ba't ganito? Ayan. So, parang nasa pa lang 11:58 AM. And ito kasi kailangan ko ma-upload ng 2 PM Thailand time. So that's 3 PM sa atin. Sakto naman, nakapag-breakfast tayo kanina. And wala pa tayong lunch, pero magla-light lang tayo kasi mamaya meron tayong activity again for another vlogmas, of course. So anyway, we're gonna have a room tour and also hotel tour, and I'll share you the breakfast buffet experience natin. Tapos we're gonna have a comparison kung ano yung mas okay, kung ano yung mas bet ko, para at least may choice kayo, diba? But looking at the room, sige, mamaya na lang yun. Kailangan ko muna mag-upload. Alright, sige. 3 hours later. So we are located on the 6th floor, and our room is number 2613. Ang maganda dito, malapit na siya sa elevator, unlike sa kabila. Medyo layo. So anyway, while doing the hotel tour and room tour, magkakaroon na tayo ng comparison na para doon sa kabila, which is yung Ibis Chiang Mai Niman Journey Hub, and this one, Ibis Styles. So sa Ibis guys, meron tatlo yan: Ibis Budget, Ibis, at saka Ibis Styles. I'm not sure kung meron pang ibang Ibis. Basta ganun, basta under Accor siya, and mga budget hotels yun. Para naman, di ba, kung gusto nyo mag-stay dito, why not? We're gonna have a review and comparison again. So, we're gonna start with the room tour first, kasi bukas na tayo mag-hotel tour para naman makapagpahinga tayo kasi may lakad pa ako, may gagawin pa ako. And we are located on the 6th floor. Our room is 2613, and paglabas mo lang ng elevator, andito na agad yung room natin. Unlike sa kabila, ang layo pa ng lalakarin, di ba? May hallway pa. So we have the toilet on my left kapag pasok nyo ng pinto, and by the way, keycard na siya. Ayan, may emergency flashlight and then switches. Now, here, I'll show you. Ayan guys. Siyempre, sink. Tapos dito, may complementary siya cotton buds, toiletries, basic toiletries, tapos may hair dryer, and may hand soap. Wala niyan sa guys, wala niyan sa kabila, sa Ibis Chiang Mai. Wala. Pero dito sa Ibis Styles, meron siyang complementary basic toiletries. And then, dito, ang pinto, sa kabila is sliding door, diba? Actually, mas bagay sa kabila kasi. This one is the push talaga. Tapos, we have the shower. May door yan, enclosed shower, and then your toilet. So flush muna natin. Tapos yan. Tapos medyo madilim yung may black kasi madilim yung area na to, pero okay naman kasi nandito naman yung pinaka-sink niyo kung gusto niyo mag-makeup and everything. OOTD check.
Okay, so close natin. Kasi yung lamig, hinihigop ng exhaust. So this is the area where you can put your luggage. Merong safety deposit box dyan. And then empty drawers. Ang maganda dito, they have dedicated area for your luggage kasi sa kabila wala, di ba? And then this one, you have the extra pillow and hanger where you can hang your clothes. Then let's proceed on this side. They have the working table. I checked the internet speed agad. Sana abutin yung ina-upload natin. Ayan. 1 hour and 48 minutes. Ayan, so maganda yung working table nila. Tapos may fridge sa baba, hindi ko alam. Ayun, may 2 bottled water, complimentary na yan. May trash can. And then, may TV here, which is hindi ko naman nagagamit yan kasi, di ba, sobrang busy tayo sa kaka-edit. Tapos, uwi sa Pilipinas, balik ulit dito lang over the weekend, then edit naman, and so on. I'm not sure kung may, may Netflix. Pero parang wala kasi hindi siya smart TV. Sobrang luma na to, Panasonic. Okay, so, kasama niya, meron dito syempre yung nag-iisang couch. And medyo may stain lang ako nakikita. And kulay, parang pen, kulay pink. So anyway, dyan mo muna ang aking napakagandang bag. The color. And hindi pa patalo ang bed, syempre. This is our bed, guys. This is a king size bed. Tapos may 2 side tables, may phone doon. And ang maganda dito, guys, may sarili kayong router here. O diba? Ayan yung Wi-Fi name at saka password. Pero yun nga lang, yung upload speed nila medyo mabagal. Nasanay lang ako kasi sa almost 400 Mbps. Kasi ganun yung aking internet sa bahay. And then the view is street view, guys. Ayan. So bukas na lang yung natin, hotel tour. Continuation naman ito. Isang vlog lang to lahat. Magsasabi ako about the location and other facilities na meron dito. Kasi tatlong building ata to, guys. Tatlong building ata tong Ibis Styles. Ibis na lang ipopronounce ko siya. Mas sanay ako sa Ibis kaysa sa Ibis. Though sabi naman nung nagtanong tayo sa diba, sa may Manila Araneta City na Ibis. Pwede naman Ibis, pwede ring Ibis. So anyway, yung pa rin naman yun. Alam nyo kung anong tinutukoy ko. So anyway. So this is it. This is our room. And very spacious. Very cold. Katulad ng sa kabila, guys. Palagi na lang naka 18 degrees yung ating aircon. Gusto ko kasi yun pag natutulog. Pero syempre pag gising mo, set ko na siya mga 22, ganun. Hindi ako sanay, guys, ng comforter. Nagre-request ako palagi ng flat sheet. Para yun yung kumot ko. Kasi pag nag-comforter ako, guys, kahit sobrang lamig pa yan, basta nagtalokbong na ako or basta ginamit ko siya, pawisan ako pag gising. Oh, diba? Siguro dahil sa katabaan, mataba ba ako? Hindi naman ako mataba. Ano lang, manas lang kasi malamig. Excuses. So anyway, for the room, mas bagong tignan yung Ibis Chiang Mai, guys, compared dito sa Ibis Style Chiang Mai. And makikita mo kasi yung wall, may mga stain na, tapos yung mga yung rack nila, may mga sira sa ilalim, tapos itong couch pero stain. Pero regardless naman, basta malinis, okay naman, mukha naman siya malinis. And hindi man ako ma-arte sa mga ganon. Basta nagdadala ko palagi ng Lysol kasi nga syempre hindi natin alam kasi yung last na gumamit ito kahit naman sinasanitize nila. Additional protection naman yung Lysol. Palagi ako may dala niyan sa maleta. Maganda lang dito, meron silang toiletries. Basic toiletries na provide unlike dun sa kabila. Pero meron din naman sa kabila ng mga guys, shampoo tsaka body soap or body wash. Dito kasi may hand wash pa, hand soap. Tapos for the internet, ayun.
Na-try ako ng Wi-Fi speed dun sa kabila tsaka dito para mas okay dito, guys. Ayan. Look, di ba? Parang mas naluluwagan ako dito compare sa kabila. Pero syempre, mas bago yung kabila kaysa dito. Ayun pa, ang maganda sa kabila, unlimited coffee, pero nasa lobby. Pero dito kasi guys, nandito yung complimentary coffee, tea, creamer nyo. Tapos may kettle. May kettle dito sa kabila pero hindi ko nagagamit. Nagamit ko pa rin siya pang panghugas ng plato, ng microwavables na ginamit natin pag kumakain tayo. For the lighting, mas okay yung lighting. Mas gusto ko yung lights sa kabila kasi warm. Tapos dito kasi medyo or siguro mamaya-maya. Maganda rin naman yung lights, pero siguro mamaya magbabago-bago pa yun pag madilim na. Kasi nasisinagan pa ng araw. Though pwede may naman yan guys, may curtain na pwede para hindi pumasok yung ilaw masyado. Tapos, king size bed. And dun yung sa kabila kasi guys, is queen size bed. Ay, ba't nawawala yung aircon? And guys, yan. I-share ko na lang ulit. May reason kasi kung bakit ako nagstay. And like Ibis Styles, Ibis dito sa Chiang Mai. Kasi I'm after the points being an Accor member. Kasi magiging platinum na tayo after this stay, guys. And I'm so excited na i-show you more about the mga executive lounge kapag nag-stay tayo sa mga hotels under Accor next year. Kaya for sure matutuwa kayo, like may mga all-day breakfast or all-day cafes or all-day refreshments, mga ganong bagay. And mapapakita ko sa inyo kung ano yung mga itsura ng executive lounge, like VIP lounge sa mga hotels. Okay? I'm so excited. Anyhow, if you want to be an Accor member guys, just download the app of Accor. Mag-register lang kayo, then okay na yun. Member na kayo agad. Wala kayong kailangan bayaran. Kailangan nyo lang mag-stay, mag-dine sa mga restaurant under Accor para maka-earn kayo ng points. Pag nag-earn kayo ng points, pag na-accumulate nyo yun, pwede nyo gamitin as a discount on your next stay, and pwede nyo rin gamitin para ma-upgrade kayo sa ibang status level ng Accor. So yun guys, sobrang mura lang dito, and comparing dun sa kabila, since bago, ngayon ko na lang din sasabihin kung magkano. Nasa 2,497 pesos per night, and dito naman is 1,914 per night. Alright? Iniwan natin si Bumblebee sa kabila, sa Ibis Chiang Mai. And then babalikan natin siya. Tapos pupunta tayo dito sa may Tiger Ted para lang i-upload to. So magkakape lang tayo or siguro or mag-dessert. And then we will go back here kasi meron tayong vlogmas this afternoon. And I'm super excited to do that for the first time. Syempre, abangan nyo tomorrow. And I hope guys na supportahan nyo ako. This is our vlogmas 13 pa lang guys. So we still have a lot more. Kinakaya natin yan kahit sa isang araw nakakatatlong vlog tayo or apat. Nagcha-change lang tayo guys ng damit para syempre magmukhang iba-ibang araw, pero yon, ang mahalaga may maipakita ko sa inyo some of the highlights here in Chiang Mai para naman maingganyo kayo pumunta dito guys. Kung tutusin, kung pwede lang, sarap tumira dito. Alright, so that's it for the room tour, and then see you guys on our hotel tour and then breakfast buffet experience. The next day. Good morning guys. Good morning guys, it's me again, Mark Paragas, and syempre continuation to ng ating room tour. So ngayon ay araw mag-breakfast buffet experience muna tayo, and a couple of reviews na rin so far sa stay natin, plus syempre mag-hotel tour tayo. Pero bala ko mag-hotel tour muna tayo, tapos bahala na, ikakat-cut ko na lang para mapagkwentuhan tayo during the breakfast. Doon na lang ako magre-review habang nagbe-breakfast buffet. So mag-hotel tour muna tayo, okay? So doon tayo nakastay guys sa building number 2. Itong front desk nila ang building number 1, and ito building number 3. Meron diyang restaurant. Hindi ko alam kung saan tayo magbe-breakfast. What's the breakfast? Breakfast next building, second floor. Second floor. Yes, Okay. Tap. Ayan, second floor daw. May time pa naman. Sige, mamaya na nga. Mag-breakfast muna tayo. Food is life. Second floor guys ng building 2. Building 1, yung pinaka main building nila, nasa reception. Kung saan yung reception. Tapos dito lang. Ayan. Ito yung daanan. Tapos sa kabilang side kasi yung parking. Yung pang sasakyan pala na daanan. Ayan.
Tapos, may elevator, syempre. Going to the second floor. There. Hello. So, until what time of breakfast? We close at 10:30. 10:30. Okay. You can join you. Okay. Room number 2613. 2613. Okay. 2613. So this is the second floor, guys, sa building 2. Merong meeting rooms, ayun, pero inopen nila for the guests para sa breakfast buffet. Open ang breakfast nila ng hanggang 10:30 kasi wala akong nakita dito. Nandito pala sa loob. Tapos pwede kayong dumaan dyan, pababa kung ayaw nyo mag-elevator. Tapos dito yung pinaka-breakfast buffet nila, yung restaurant. There. And then may parang ano sila dito, may parang reception area. O, diba ang peg? Ayan. Tapos may outside area kung gusto nyong mainit-init. Tapos dito naman syempre aircon. Let's go. Coffee. Juice. Condiments. Rice. Fried rice. Stir-fried flat rice noodles with egg. Stir-fried cauliflower, tapos stir-fried seafood with chili paste, chicken sausage, and ham. This is the fruit and salad station. Tapos meron ditong, ay, may kausoy. Wait lang, pass muna tayo sa kausoy. Check natin. Tapos yung egg noodles and then yung parang crispy egg noodles, boiled rice. May egg station pala sila, guys. May egg station pa rin dito, boiled egg, may bread, and then oh my god, gusto ko to dough stick. Na-try natin yan sa Michelin Guide, diba? Ayan, mas maganda yung peso natin dito kasi yung lights, yung lighting, diba? Ang arte. Alright, so guys, welcome to our breakfast buffet experience. And may food na tayo. So we have the egg. Kita nyo naman, ayan o. Pak. So regarding the breakfast, guys, yung for the selection, medyo basic lang. Pero in fairness naman, mas marami-rami to compare sa Ibis Chiang Mai. Okay, by the way, about Ibis pala, Ibis Styles and Ibis may breakfast, pero ang Ibis budget pala, guys, walang breakfast yun. Walang breakfast buffet. I'm not sure kung may restaurant sila kasi ganun yung napansin ko sa Singapore. So bali, guys, main building kung nasan yung reception nila, yung lobby, tapos meron ding parang tea restaurant, small restaurant, tapos yung building number 2, this one, nandito yung breakfast buffet, nandito yung room natin, and then sa building 3 may ano doon, parang bar. Doon tayo kukuha ng complimentary drinks natin as an Accor member. Tapos I haven't explored this hotel yet, kung meron silang gym or kung meron silang pool. So mamaya after this, lilibo tayo. Actually, guys, kahapon pa lang gusto ko sana lumipat ng hotel. So ito yung honest feedback natin or honest review natin. Sobrang warm greetings yung binigay nila sa akin through email. Nag-reply pa nga ako na thank you for the warm greetings and warm welcoming, ganyan, keme-keme. Pero pagdating ko dito, guys, yung vibes niya, hindi siya parang welcoming at saka hindi siya friendly. Dito, hindi mo sila kakausapin, hindi ka nila babatiin. Plus, yung iba na mga nakakasalubong ng staff, walang pakialam. Okay naman yung check-in experience natin. Nakapag-check-in tayo as early as 11:55. Pero yun, guys, ang experience natin kahapon, naligaw tayo. Ang tinuro lang kasi sa akin is yung building, which is building number 2. Pero, hindi sinabi ko anong floor. Ang room ko kasi is 2613. And, di ba, normally sa atin, kapag 2613, yung first number is yun yung floor number. So, sakay ako ng elevator, akit ako ng second floor. Paglabas ko, guys, ito,
restaurant nila yung second floor. Naloka ako, sabi ko pagpasok ko, akala ko bungad lang yung restaurant. Yung buong floor pala, meeting rooms at saka restaurant. Buti na lang, may sumalubong sa akin. Tinanong kung anong pakay ko. Sabi ko, I'm looking for the room number 26. 6th floor guys. Hindi sinabi sa akin sa reception. Tapos, hindi rin sinabi kung anong oras yung breakfast. Yung basic introduction or basic information ng booking mo na just a recap of your booking, blah blah blah, na you book for a king size room kay Merut. And hindi rin sinabi kung na-upgrade tayo ng room kasi part naman yun ng privilege ko, pero okay lang naman kahit hindi. Basta ganun, walang sinabi. Tapos your room comes with a breakfast buffet. Our breakfast time is from ganito to kami. Dito ko lang nalaman hanggang 10:30. Hindi ko pa alam kung anong oras mag-open. Tapos yung aircon ko guys, nakulang na lang mag-request ako ng electric fan. Papawisan ako pag natutulog. Naka-18 na siya. Parang banyan treat guys na experience natin. Basta naka-18 pero yung room temperature nasa 24. Alam ko yun, kabisado ko kasi yung room temperature ko. Tapos yun, nag-request naman ako ng technician na ayusin yung aircon. Ang ginawa niya lang, parang may button doon sa remote control na parang powerful keme. Siguro parang ano yun, yung pinakamalakas na aircon. Pero may oras lang siya. Like, natitigil yung parang pinakabuga ng lamig niya. Siguro mga seconds. Pero still, hindi kinakaya. So may sira talaga. And di ba nga, itong hotel na to is matagal na. Kaya siguro hindi na masyadong na-maintain. And sabi ko sa reception, kapag hindi naayos yung aircon, magpapalipat ako ng room. Sa part ko naman, ang hassle kasi ang dami kong gamit. Like mga toiletries ko nakakalat na, nakalagay na doon. Mga damit ko nakalagay na sa mga sulok-sulok. Tapos yung mga gadgets ko nakalabas lahat. Willing ako magpalipat sana, which is yun naman yung options na sinabi ko na magre-request ako. Kaso, ang hassle, kaya kahapon guys talaga, naghahanap na ako ng lilipatan na hotel. Kasi parang, bungad pa lang, parang hindi na welcoming, di ba? Hindi naman pag-i maarte, pero as a person na mahilig mag-hotel, kahit paano, kahit parang ano lang siya, cheap hotel, may mga service pa rin na kahit yung mapapil mong warm welcome, mabait sila, friendly. Unlike kasi nga, nakakompare natin siya dun sa kabila. Kaya ganun. Ang mahirap kasi sa akin guys, as much as possible, ayokong makapahamak ng mga staff, mga ganyan. Siguro, kakausapin ko na lang maayos yung kanilang manager or siguro ganun, para naman at least aware sila na ganun yung na-feel ko. Baka kasi ganun din ma-feel ng ibang tao. Basta parang maano ko sa mga tao, ayoko napapahiya sila. Pero kung kayo, if ever pupunta ka sa Chiang Mai, try nyo na lang doon sa kabila. Kasi doon guys, walang palya. Ang babait ng mga tao doon. Second batch, our second round is khao soi again. Grabe, puro tayo khao soi. Tapos ito yung fried dough nila na natry natin sa Michelin guide natin. Gusto ko to. Tapos i-ano nyo siya, lagyan nyo na siya ng milk, like kondensada ata yun. Para sang churros ang peg. And this one, khao soi again, kakakao soi lang natin kahapon. Masarap siya talaga guys. Kung mahilig kayo sa curry, like mga chicken curry, mga laksa, ganun yung lasa niya. With egg noodles and crispy egg noodle. Perfect talaga. Alright, so this will be the last last round ng breakfast natin for today. Tapos guys, mag-ano tayo, hotel tour. Hahanapin natin kung saan yung sa swimming pool, kung hanapin natin kung saan yung gym, and then kung ano pa yung pwede kong nasabi sa inyo. Nagkaroon naman tayo ng room tour, di ba? So I'll just enjoy this, then let's proceed to the hotel tour. Alright guys, so we are done with the breakfast buffet experience, and now let's do the hotel tour. So ito, pakita ko sa inyo kung ano meron. So ito, pakita ko sa inyo kung ano meron dito sa ay, nire-reflect yung mga red. So guys, pakita ko sa inyo kung anong meron dito sa building number 2. Nandito yung Pixel Restaurant kung saan tayo bakit kakain na kauso ito eh. So Pixel Restaurant guys, nandito sa second floor kung saan kayo mag-breakfast buffet. And then meron silang meeting rooms and conference room 1 and 2 dito sa second floor. Tapos sa 8th floor, sa pinakataas na yun na yun, hanggang 8th floor lang to guys. Mamaya naman guys, pupunta tayo sa sa room natin. Papakita ko sa inyo yung iba pang part na itong building number 2. So ngayon, nandito tayo sa building number 1, sa main lobby. Yan ang main road.
nakalagay dyan, Ibis Styles Hotel. Alright, so nakalagay may Mellowship, yun yung pinaka parang bar nila and restaurant, which is itong nasa building number 3, tapos entrance and parking. Sa kabilang side naman, check natin. Ayan, so reception, entrance, parking, yun lang. Ayan siya guys. Okay naman yung location. Kapag lalakarin nyo guys from Ibis Chiang Mai Journey Hub, 6 minutes lang. As in, ito lang siya, yung way na yan. Tapos dito, kung mapapansin nyo, parang wala masyadong ganap kasi main road. Pero guys, dito sa kabilang side, itong street na to, yan, kanan ka lang dyan, may 7-Eleven na malapit, may mga bangko, may ATMs, tapos meron ding mga spa. Eh, syempre, itatry natin yung mga spa dyan. I'm not sure kung pwede pumasok dito. Dito sa building 3 muna tayo. Baka kasi hindi pwede. Let's go! Ito yung Mellowship. Yan o. Open siya ng 5 PM till midnight. So mamayang gabi tayo papasok dyan. Tapos may 10% discount. Siyempre pag taga dito kayo, happy hour 5 PM to 8 PM. Tapos may music, live music every night. So close pa siya guys. Pero ito, glimpse lang. Yan. Okay. So dito pala guys, merong nare-rent na, ayan o, ang tawag sa kanila is GoGo. So electric bike yan guys. So e-bike. Tapos up to 50 kilometers a day yung isahang charge, full charge. Tapos 200 baht guys per day. Hindi nyo na kailangan ng driver's license, no passport required, and you can rent and return anytime you want. Okay, ang ganda o, blue. Tapos ito yung itsura ng Ibis Styles. Pak. So guys, this is their lobby. Nasa building number 1 tayo. Ayan. Ayan. Yan ang reception nila. May mini ano lang dito, parang area for your kids. Kids corner ang tawag, pero yan, napakaduming panda. Parang ang dumi. Ayan. Tapos may tea room dito. Ayan, andun yung afternoon tea room. Pero dito merong snacks that you can grab, pero may bayad yan. And then welcome drinks. Tapos mga luggage kapag napaaga yung check-in ninyo or gusto nyong maglibot-libot muna. So merong afternoon tea with traditional Lana dress. O diba, ang taray. Starts yan from 250 baht. Tapos open siya ng 10 AM to 7 PM. Ito yung Lana dress. Siyempre hindi tayo magaganyan. Hello. Do you have pool and gym here? We only have a pool. Pool? Yes, in the building 2, second floor. Ah, okay. Yes. But no gym? Yes, no gym. Okay. Actually. Okay. Alright guys, so yun. Nagtanong tayo, walang gym, but they have swimming pool on the second floor sa my building number 2. Okay, so puntahan na lahat natin yun. Doon din naman tayo papunta kasi doon yung room natin, di ba? Then, balik tayo sa room natin. Balik up. Where's the swimming pool? Swimming pool is Okay. Kapon cap. on your left hand side. Alright, kapon cap. Ayan pala, cool. O, di ba? Sobrang init dito. Grabe yung init. Yung ano, nakatakip na siya na parang ano. Puro ano. Ayan, ang init. Mainit dito sa part na to. So anyway, this is the swimming pool. Open from 7 AM to 8 PM. May mga basket for your used towels. May towels. May mga chairs. Okay, napakaliit. Ayan. May mga area doon, pwede kayo mag-lounge. I think this is kiddie pool. Hindi siya jacuzzi type.
Tapos merong shower dun guys, toilet. Pwede kayo mag-change ng outfit dyan. And that's it. A few moments later. Alright guys, so we are back here sa ating room for the final verdict review natin. So anyway, okay naman yung breakfast buffet, nakita nyo naman. For the location, hindi natin ito nagawa sa kabila, pero babalik naman kasi tayo dun guys sa Journey Hub. Okay naman yung location, may 7-Eleven dito, main road na to, madaling mag-book ng Grab, mag-book ng taxi, or mag-book ng Grab bike. Maraming massages pa, may bangko, which is really nice. Okay siya for the location. Okay din siya for the value for money kasi mura lang talaga, like nasa less than 2,000 per night. San ka pa, diba? And knowing nga sa atin yung Ibis Styles Manila Araneta City nga nasa 3,000 per night na or so. In pesos yun na, with the breakfast buffet, parang lumalabas guys na yung breakfast nila is nasa 200 pesos to 300 pesos lang. Pero worth it naman. For the facilities and amenities, wala silang gym, which is hindi man tayo naghahanap ng gym guys. Kumbaga parang ano lang, para sa inyo kung may mga gym goers dyan na tapos naghahanap ng pag-i-stayan na kahit pa paano merong gym, mini gym. Ayun, walang gym dito pero may swimming pool. Maliit yung swimming pool nila. Ang maganda naman kasi dito guys, wala masyadong naliligo or wala masyadong nagsiswimming. If you want to swim, mukhang kaya nyo masolo yung swimming pool. May restaurant, meron pa nga silang bar na merong acoustic live music every night. Merong tea house, may conference room. Ayun. Kung naghahanap kayo ng mga ganun guys, okay naman siya. Siguro nagkatalo lang sa gym. Alright, so guys, for the cleanliness, in fairness naman, malinis naman siya. Malinis yung room, malinis yung hallway, malinis yung lobby, malinis yung restaurant. And nagkataon lang kasi na for the property condition, luma na to, kaya may makikita kayo minsan na stain, which is hindi na siguro matatanggal, hindi na lang ginagawa ng paraan. Tapos yung mga corner sa mga kahoy na part ng room na to na medyo ano na, hindi na maintain. Tapos ganun talaga sa aircon guys. Ayan yung aircon natin. Kasama siya sa room comfort and quality of course, kasi pinapawisan ako nung natutulog. Pagising ko, medyo may pawis tayo. Kaya ibig sabihin, hindi maganda yung ano ng aircon. So overall, kung i-rate ko siya 5 stars being the highest, 3. Marami pang ibang hotel na pwede kayong pag-stayan. But comparing the two, yung Ibis Styles Chiang Mai at saka yung Ibis Chiang Mai Niman Journey Hub, I'll go for the Ibis Journey Hub. Kasi nakita nyo naman, for the staff, grabe. Very approachable, very friendly. And then yung vibes ng hotel, maliit lang pero andun na agad. Hindi siya yung parang maboboard ka kasi merong ano, pwede kayong mag-work. Libreng coffee, 24 hours. And then dito, medyo tagilid tayo sa service about the staff and then aircon overall. So 3. And then sa kapila naman, 4.5. Ayan. Nawawala na naman yung aircon. Hindi na ako magpapalipat ng room kasi nga sabi ko nga hassle kasi nakakalat yung mga gamit natin. Bala ko na lang gawin is to enjoy my stay kasi lalabas din naman tayo. So this is one of the options kung gusto nyo magstay dito sa Chiang Mai. Naghahanap kayo ng mga mura, but again, don't expect too much. Masyado tayo na nag-sugarcoat. Pero ayoko kasi namamahiya guys. Like ayoko ring mag-pinpoint. Ayoko nagpipinpoint ng tao. Gusto ko in general ako nagre-review. Alam ko naman kasi hindi nila mapapanood to. For sure. Kaya rin lang ako mapanood pero i-email ko pa rin naman sila about sa experience natin para magawa nila ng paraan. Baka kasi sa iba sila mapunta, ganun yung mga experience tapos biglang magreklamo. So, basta ayoko namamahiya ng mga staff kasi naawa ko. Basta gawin na lang nila ng paraan to improve the service. Mag-email tayo basta ma-improve nila yung service. Hindi ako feeling entitled basta kasi alam niyo naman nag-hotel tayo palagi. Nagsasabi talaga ako kung gusto ko at ayoko. Para naman syempre transparent tayo sa mga nanonood kung gusto niyo magstay dito or hindi. Again, at the end of the day, still there are options. Pwedeng maging iba yung experience nyo, ganyan naman palagi. Baka iba yung na-experience ko, iba yung sa inyo. You might want to consider pa rin naman yung Ibis Styles Chiang Mai. Other than that, kung kunyari naman, lalabas naman kayo palagi, nasa tour kayo palagi, tutulugan nyo lang to, basta safe, then go here. Actually, 50-50. 50-50 kasi yung feeling ko na gusto ko lumipat ng hotel. And then,
another 50%, gusto ko may mapakita pa sa inyo. Excuses. Gusto ko may mapakita pa sa inyo na hotel para marami kayong options, di ba? Kasi nga naman, wala masyadong Pinoy dito guys na turista. Hindi masyadong puntahan ng Chiang Mai kasi nga hindi pa siya masyadong na-expose. Na akala lang ng mga turista is Bangkok lang, ang Thailand is Bangkok lang yung kilala, Pattaya, Ayutthaya. Pero here guys, hindi pa masyadong nabibigyan ng hustisya kung gaano kaganda ang Chiang Mai. Pero kung mag-YouTube kayo guys, maraming nagbo-vlog ng mga foreigner sa Chiang Mai. Konti lang yung mga Pinoy guys. Kaya sana magustuhan nyo itong mga pinagagawa natin sa Chiang Mai. Alright, so that's it guys for our Ibis Styles Chiang Mai hotel tour and room tour with the breakfast buffet experience and also our honest feedback and review about our stay. So sana guys maano kayo, maengganyo kayo pumunta dito sa Chiang Mai. Sobrang ganda, sobrang layo sa Bangkok, na sobrang busy dito guys. Tahimik, may bundok, puro puno, may cold month December, ang lamig na. Pag nagmamotor ako gamit si Bumblebee, ang lamig ng simoy ng hangin. And yan, syempre don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Also, you can follow my other social media account, Facebook, Instagram, and TikTok. Enjoy life. Live life to the fullest, guys. Enjoy every moment. And sabi ko nga, you will never get to this age again. Please do whatever makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. See you on our next vlogmas. Noma, chup chup.